Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. AFP may nakita umano mga indikasyon ng infighting sa Mauti Group. Ulat na nakatakas na ng Marawi City ang Abu Sayyaf sub-leader na si Isnelon Hapilon, kinukumpirma na rin. Mga sundalo at pulis sa Marawi City nanawagan ng dasal sa ating mga kababayan sa gitna ng bakbakan laban sa mga teroristang grupong Maute. Defense Secretary Delphine Lorenzana ipinagtanggol ang mga sundalo laban sa paratang na pang-aabuso ng mga kababaihan sa Marawi City. Social Security System o SSS, nagbantang rerematahin ang ari-arian ng mga employer na hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Philippine National Railway Project mula Tutuban sa Maynila hanggang Clark, Pampanga. Target simula ng Transportation Department ngayong taon. Operasyon at biyahe ng mga tren ng LRT-1 mas pahahabain at pararamihin ng LRMC. Fighting Senator Manny Pacquiao nasa Australia na para idepensa ang kanyang WBO welterweight kontra kay Jeff Ford sa July 2. PNP responders at AFP Cavaliers magtutuo sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Nakauwi na sa kani-kanilang tahanan ng mahigit kumulang 300 pamilyang lumikas matapos ang nangyaring pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa barangay Malagakit, Pigkawayan, North Cotabato noong Miyerkules. Bago pa man pinauwi ang mga evacuees, nagkaroon muna ng final briefing ang militar, PNP, LGU at ilang sangay ng ahensya sa mga evacuees. At part ng briefing na yon is yung mga what to do at saka yung mga sino yung i-direct on. Nagkaroon lang kasi ng panic, ma'am, no, nung time na nagkaroon nga ng firefight. Samantala, ang ibang natitirang evacuees na nasa Bulocawon Covered Court ay nananatili pa rin dahil sa matinding baha sa lugar. Personal na inalam ni Vice President Leni Robredo ang sitwasyon ng mga nagsilikas na residente ng Marawi City. Pagkakaisa naman ang panawagan ng Vice Presidente para sa agarang ikalulutas ng sigalot sa Marawi City. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Binisita ni Vice President Leni Robredo ang mga nagsilikas na residente ng Marawi City na mahigit isang buwan nang nasa evacuation center sa Balui, Lanao del Norte. Personal na inalam ng pangalawang Pangulo ang kalagayan at pangangailangan ng mga evacuee. Isa na dito si Alican Hasan na nasa evacuation center na inabutan ng panganganak ang kanyang misis. Maraming salamat din at binisita kami dito. Kulang po kami sa mga gamit. Financial problem, yun ang pinaka-importante. Para sa Vice Presidente, bagamat walang perpektong solusyon sa sigalot sa Marawi City, mahalagaan niya ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para sa agarang ikariresolba nito. Hindi perpekto, pero kailangan pagtulungan natin lahat. Hindi pwedeng hindi tayo magtulungan kasi panahon nito na magkakaisa tayo dapat. Pagtulungan natin lahat at yung sa atin lahat tayo may responsibilidad makipagtulungan. Rather than mag-criticize tayo na mag-criticize, magtulungan na lang tayo kasi maraming pangangailangan talagang kailangan sagutin. Nakita natin yung sinseridad niya sa pagbisita sa mga evacuees natin. Katunayan po, nagbigay siya sa akin ng calling card. Ang sabi niya sa akin, kung mayroon pang pangangailangan ng munisipyo mo tungkol sa mga evacuees mo, tumawag ka sa akin, personal direct sa akin. Patuloy na umaasa ang mga bakwit na matapos na sa madaling panahon ang kaguluhan sa Marawi City. Naniniwala naman si Vice President Robredo na isa sa solusyon upang makamit ang katahimikan sa Mindanao ay kung magtagumpay na ang usaping pangkapayapaan sa mga Moro. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Balui, Lanao del Norte. Naniniwala ang ilang eksperto na malaki ang posibilidad na maulit ang nangyayaring krisis sa Marawi City kung hindi pa rin mareresolba ng pamahalaan ng problema sa kahirapan at issue sa Bangsamoro government. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Hindi inaalis ng ilang eksperto ang posibilidad na maulit ang nangyaring kaguluhan sa Marawi City na dulot ng mga teroristang Maute. Ito ay kung patuloy na mabibigo ang pamahalaan na resolbahin ang kahirapan sa Mindanao at ang hangarin ng mga Muslim na magkaroon ng sariling pamahalaan. Napakalaki ng posibilidad na maulit ito, lalo kung hindi naman na-address ng central government yung ng gobyerno, yung socio-economic development ng Mindanao. Una yon. Pangalawa, yung right to self-determination struggle ng Bangsamoro. Sa datos ng pamahalaan nitong nakaraang taon, 11 sa 20 pinakamahirap na lalawigan sa bansa ay nasa rehiyon ng Mindanao. Nangunguna dito ang Lanao del Sur kung saan naroon ang Marawi City. Dapat magkaroon ng mga development, livelihood generation para kahit may extremist na pumunta, no, or mag-usbong doon, hindi niya maikakalat ang ideolohiya niya. Dapat din nilang maintindihan ang hinaing ng Muslim community tungkol sa kasalukuyang sistema ng pamamahala sa bansa. For decades, for centuries in fact, the Bangsamoro have been victims of divide and misrule. Not only divide and rule, but divide and misrule by governments, by previous governments. Sana, hoping kami na sa bagong administrasyon, sa administrasyon ni Duterte, matuloy na itong planong pagkakaroon ng Bangsamoro government. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte sang-ayon sa hinihinging otonomiya ng Bangsamoro sa ilalim ng federal system. Pabor ako dyan sa revolusyon, hanapan natin ng solusyon. Pabor ako sa hinihingi ni Murad, hanapan natin ng solusyon. They want to carve out a territory, payag ako. Sa federal type, payag ako. Tapos na ang draft ng panukalang batas para sa Bangsamoro at nakatakda itong isumite sa Kongreso ngayong Hulyo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng Bangsamoro Transition Commission na on track pa rin ang schedule sa pagsusumite ng draft Bangsamoro Basic Law kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa Kongreso. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tapos na. And the MI will give it to me. I will sign it on sa Edelfrieder. Ang MI lang is we make a promise that it will be on time. And sa Edelfrieder, we will make in Malacanang. And if I find things in order, I will sign it and wait for the document, the formal one, and I'll send it to Congress. Nangako kamakailan si Pangulong Rodrigo Duterte na maisusumite sa itinakdang panahon sa Kongreso ang draft ng Bangsamoro Basic Law. Naipahayag na rin ang Government Implementing Panel for the Bangsamoro Peace Accords na nagkasundo na ang Bangsamoro Transition Commission sa final draft ng BBL. Unang target na maisumite ito sa Office of the President noong 2 linggo ng Hunyo. Gayunman, ayon sa BTC, nais ni Pangulong Duterte na naroon sina House Speaker Pantaleon Alvarez at Senate President Aquilino Coco Pimentel sa pagsusumite ng 2nd bersyon ng BBL. Subalit sa kasalukuyan ay kapwa nasa labas ng bansa ang dalawa. Sa Hulyo 10 ang target na schedule na mai-endorso ang panukalang batas sa Kongreso at ayon sa BTC, on track pa rin ito. Sa kanyang Eid-el-Fitr message, hinikayat naman ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang mga kapwa niya Muslim na ipanalaging maisabatas ang BBL sa malapit na hinaharap. Samantala, bukas ng gabi sa Malacanang, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Duterte ang formal na selebrasyon ng pamahalaan ng Eid-el-Fitr o pagtatapos ng buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Social Security System o SSS nagbantang rerematahin ang ari-arian ng mga employer na hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Philippine National Railway Project mula Tutuban sa Maynila hanggang Clark, Pampanga. Target simula ng Transportation Department ngayong taon.
Ipinagtanggol ng Department of National Defense ang mga sundalo sa harap ng mga ipinakakalat na mga maling balita ng ilang makakaliwang grupo hinggil sa pang-aabuso umano ng mga sundalo sa kababaihan sa Marawi. Nagbabalik si Lea Ilagan. Hindi magagawa ng mga sundalo ang mga abuso pa ng mga kababaihan sa Marawi gaya ng ipinakakalat na balita ng mga makakaliwang grupo. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, nakataya ang buhay ng mga sundalo sa ginagawang pakikipagbakbakan sa mga terorista kaya't malabong mang-abuso pa ang mga ito ng mga kababaihan. Sa katunayan, ani ay 70 sundalo at pulis ang nagbuwis ng buhay at marami na ang nasugatan para ipagtanggol ang mga mamamayan sa Marawi. Sinabi pa ni Lorenzana, sumailalim din sa gender sensitivity training ang mga sundalo at maging sa tamang pagrespeto sa karapatang pangtao. Kaya naman, tinawag ng kalihim na isang propaganda na nais lamang maghatid ng takot sa komunidad ang ginagawang pagpapakalat ng balita ng grupo. Kaugnay nito'y hinamon ng kalihim ang NPA na maglabas ng ebidensya at patunay kung may insidente na ng panggagahasa ng sundalo sa Marawi. Umapila din si Secretary Lorenzana sa mamamayan sa Marawi na huwag matakot o maniwala sa mga fake news at chismis. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Sa iba pang balita, kukunin na ng Social Security System ang mga ari-arian ng delinquent employers kapalit na mga hindi nabayarang kontribusyon ng kanilang empleyado. Ito ang balita ni Mon Hocson. Magkakaroon na ng kapangyarihan ng Social Security System upang kunin ang mga pag-aari ng isang pabayang employer kung mapapatunayan na sadya nitong hindi nire-remit ang kontribusyon ng kanyang mga empleyado. Ayon sa SSS, ito ay legal at nakasaad sa kanilang mandato sa Republic Act 8282. Subalit bago ipatupad, kailangan munang maaprubahan ni Pangulong Duterte ang detalye ng paraan ng implementasyon ng naturang sistema. Kabilang na dito ang pag-i-issue ng warrant upang maisailalim sa investigasyon ng isang pabayang employer. Magsasagawa rin ng isang pagdinig upang mapakinggan ang panig ng inirereklamong employer. Kapag natapos na ang mga prosesong ito, saka pa lamang maglalabas ng desisyon ng SSS kung may kasalanan ang isang employer o wala. Through warrant, makuha yung kanilang mga igagarnish namin, yung mga deposit nila sa bangko once we have identified. Pwede naming i-levy ang kanilang mga asset o property para makatulong sa pagkukolekta ng bayarin nila sa SSS. Ayon kay SSS President and CEO Emmanuel Dook, ginagawa nila ito upang lalo pang mapalaki ang nakokolektang kontribusyon ng Social Insurance Company. Ilan pa sa mga hakbang na ginagawa ng SSS ay ang sarili nilang bersyon ng Oplan Tokhang o Run After Contribution Evaders o RACE. Katulong ng SSS ang CIDG at PNP upang hulihin ang mga delinquenting employer na sumasadyang hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. 2 buwan na ang nakakaraan ng arestuhin ng isang employer sa Quezon City. Bunsod ito ng hindi pagre-remit ng kinaltas na kontribusyon sa kanyang mga empleyado na umabot na sa 6 na milyong piso. Non-remittance of contributions ng Social Security law. 19 employees ang nandito. 2007 until 2011, all the 19 employees. Sa unang 4 na buwan ng taong 2017, tumaas ang koleksyon ng SSS sa mahigit 52 billion kumpara sa 47 billion sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan ng itayo ng Department of Transportation sa huling bahagi ng taong 2017 ang Philippine National Railway Project na may biyahe mula Tutuban sa Maynila hanggang Clark sa Pampanga. Ito ang balita ni Joan Nano. Minarkahan na kanina ng Department of Transportation kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan at international partners ang 5 sa 17 istasyon ng itatayong PNR North Railway Project. Sa ilalim ng proyekto, magkakaroon na rin ng biyahe ang mga tren ng PNR mula Tutuban sa Maynila hanggang sa Clark, Pampanga. Kabilang sa mga minarkahan ang Marilao at May Kawayan Station sa Bulacan. Kasama rin dito ang Valenzuela, Caloocan at ang Tutuban Station sa Maynila.
Bukod sa mga ito, magkakaroon din ng PNR ng train station sa Solis, Bukawe, Balagtas, Giginto, Malolos, Kalumpit sa Bulacan, Apali, San Fernando, Angeles, Clark International Airport at New Clark City sa Pampanga. Ayon sa DOTR, elevated ang lahat ng itatayong mga istasyon at katulad dito ng disenyo ng mga terminal ng LRT Line 1 at 2 upang hindi na umukupa ng kalsada at makaambag pa sa problema sa trapiko. Ang Manila to Clark Railway Project ay may kabuuang sukat na 106 km at nagkakahalaga ng 225 billion pesos. Popondohan ang proyekto ng Official Development Assistance mula sa Japan. Habang ang Japan International Cooperation Agency naman ang inatasan para sa disenyo at pag-aaral ng itatayong train system. Base sa orihinal na plano, sa taong 2021 pa sana nakatakdang matapos ang Manila to Clark PNR project. Pero dahil nais ng Transportation Department na mapakinabangan na ito ng milyong-milyong mga mananakay, hiniling ni Secretary Tugade sa Japan International Cooperation Agency na tapusin na ito sa taong 2020. Yun ho yung gusto ko. Kung susundan nyo yung mga may proyekto, gusto nilang tapusin muna yung buo. Pag tinapos mo yung buo, baka humaba ang panahon yan. Ang gusto ko sana, kung matatapos, halimbawa, kung ilang stasyon ba to? 14 or 17? Kung matakatapos ka ng 7 at pwede nang operating yan, hindi ba mas magandang umpisahan ko na lang? Electric Multiple Unit ang tawag sa klase ng tren na gagamitin sa bagong PNR project. 13 train set ang nakatakdang bumiyahe kapag naging operational na ang mga tren at istasyon. Ang bawat train set ay may 8 bagon at tatakbo sa bilis na 120 km per hour. Sa oras na matapos, ang dating halos 2 oras na biyahe mula Maynila patungong Central Luzon ay posibleng abutin na lamang ng 55 minuto. Sa pagtaya ng DOTR, posibleng umabot sa higit 300,000 pasahero kada araw ang makikinabang sa unang taon ng operasyon ng Manila to Clark PNR. Sa ngayon ay tinatrabaho na ng Transportation Department at Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos sa mga right-of-way issues para sa mga lugar at residenteng tatamaan ng proyekto. Malaking pakinabang naman para sa ilang mga residente ng Bulacan ang gagawing proyekto. Dati hanggang Malolos lang. Hindi naman makadiretso ng Pampanga. Maiwasan namin lahat ng traffic sa buong Mikawayan, buong Metro Manila. Kung sobrang traffic, Isimulan ng gawin ngayon ang istasyon ng Mikawayan. Kaya maraming natutuwa at kung saan man kami pupunta, paluwas, pauwi sa amin sa probinsya, mabibilis na ang aming biyahe. John Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Dapat umanong maging makatwiran, partikular na sa serbisyo ng mga tren ng Philippine National Railway sa publiko kapag naipatupad na ang dagdag singil sa pasahe nito sa darating na Hulyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa 5 piso na dagdag pasahe sa mga tren, aabot na sa halos 1 milyong piso kada buwan ang magiging dagdag kita ng Philippine National Railway. Ayon kay Senator Laila de Lima, kung ito ang magiging solusyon para sa kinakailangang pondo para sa maintenance ng mga tren ng PNR, makatwiran na umano ito upang maging mas maayos ang serbisyo ng mga tren. Tiniyak naman ng PNR na ito naman ang kanilang layon kaya sila magpapatupad ng fare hike sa Hulyo. Kailangan namin ng dagdag na tao para makapag-pursue din kami yung night maintenance. So, ibig sabihin, ma-full blast din namin yung maintenance sa gabi abang after our revenue operations. Simula July 1, mula 10 pesos na minimum fare, magiging 15 pesos na ito sa unang 14 na kilometro. Kaugnay nito, naniniwala rin ng PNR na malaki ang may tutulong ng panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na amyendahan ng charter ng PNR kung saan itataas ang capital stock nito sa 100 billion pesos mula sa 250 million pesos. I-appraise namin ng bago yung aming mga assets. So makakatulong yun ng husto para sa financial status din ng Philippine National Railways at nang sa ganun makabangon din, makabawi rin at maibalik namin yung aming glory days. Bahagi sa panukala na i-exempt sa pataw na buwis ang ahensya para sa importation ng mga railway materials, equipments at spare parts na layong mapabilis ang pagsasaayos ng serbisyo ng PNR. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Isusulong ng National Food Authority o NFA na bilhin sa mas mataas na presyo ang aning palay mula sa mga lokal na magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo.
Nakatali sa 17 pesos kada kilo ng palay ang presyong kayang ipambili ng National Food Authority sa mga lokal na magsasaka. Sa nagdaang panahon ng anihan, kakaunti lamang ang nabili ng ahensya dahil umabot sa 21 pesos ang presyo ng bili ng mga traders. Kaya naman plano ngayon ng NFA na taasan pa ang buying price nito. Itong main cropping, makikita natin kung magkano yung presyo at doon magiging mag-base yung magiging recommendation ng NFA na itaas ang presyo if ever. Nais naman ng grupong Bantay Bigas na gawing 25% ng lokal na ani ang bibilhing bigas ng NFA mula sa ngayon na 10% lamang. Kung tutusin, may bigas tayo pero hindi kontrolado ng gobyerno dahil nasa mga negosyante ang ating bigas. Pero kung NFA ang papipiliin, mas makabubuti nga nila kung palay ang kanilang iimbak dahil mas tatagal ito sa kanilang mga bodega. Ang problema lamang nila ay dagdag na pondo, lalo na sa subsidiya. Noong 2016 ay nasa 5.1 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa subsidiya ng NFA. Ito'y dahil mas mababa ang presyo ng ibinebentang bigas kumpara sa gastos sa pambili ng palay hanggang sa ito'y gilingin at madala sa merkado. Sa ngayon ay nasa 27 piso ang kada kilo ng presyo ng NFA regular milled rice at 32 pesos naman ang well milled. Hindi naman namin gusto talaga yung mag-import ng bigas dahil pagka bigas na nasa warehouses namin, ay madali itong masira. Sa June 28 ay makikipagdialogo naman ang grupong Bantay Bigas sa Department of Agriculture upang idulog ang problema sa kasapatan ng bigas sa bansa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Plano ng grupong United Consumers and Filipino Consumers na sumulat kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pag-aproba umano ng Philippine Ports Authority sa pagtaas ng taripa sa Manila North Harbor Port Incorporated nang walang konsultasyon sa consumer groups. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagrereklamo ang United Filipino Consumers and Commuters sa inaprobahang 24% tariff hike ng Philippine Ports Authority sa mga kargo na dadaan sa Manila North Harbor Port Incorporated. Anila hindi makatwiran ito, lalo na't walang naging konsultasyon sa consumer groups. Una nang tinutulan ng grupo ang naunang plano na 37.45% tariff increase. Ayon kay UFCC President Rodolfo Habeliana, posibleng magresulta ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na ang publiko naman ang papasan. Ito po ay malinaw na pass-on sa ating mga mamimili o consumers sapagkat ang mga dumadaan pong mga importanteng kargamento sa Manila North Harbor, napakalaking porsyento po na ginagamit ng mga manufacturing sector at yung mga gawa ng mga produkto ay malaking bulto ay dyan din po nagdadaan. Nakapaloob sa Memorandum No. 4 ng nilagdaan ni PPA General Manager J. Daniel Santiago, hahatiin sa tatlong bahagi ang naturang pagtataas ng buwis. Ang unang 8% increase ay ipatutupad ngayong taon, habang ang ikalawang 8% naman ay sa taong 2018 at ang huling 8% sa taong 2019. Hindi rin umano akma ang dahilan ng PPA na bunga ng pagtaas ng world crude oil ang pagtaas ng taripa. Aniya, inilabas ng PPA ang kanilang desisyon sa panahong noong pababa na ang presyo ng petrolyo. Maaari rin anyang tularan ng ibang pantalan sa bansa ang paghingi ng mas mataas na tariff. Bunsod nito susulat ang UFCC sa PPA upang pagpaliwanagin sa kanilang naging desisyon. Magpapadala rin anila sila ng sulat kay Pangulong Duterte upang iapela ang bagay na ito. Alam ba ng presidente ito ang nangyayari dun sa mga ginagawa ng kanyang mga economic manager? So we are appealing to the president na please pakiano po, mahal na Pangulo, pakiaral po itong mga desisyon na ito. Kinuha ng UNTV News ang panig ng PPA at hinihintay pa namin hanggang ngayon ang kanilang panig. Ayon pa sa UFCC, masyado anyang magiging mabigat sa mga consumer ang pasaning ito, lalo na't nakaambari ng pagtaas ng excise tax at ang plano ng DTI na tanggalin ang suggested retail price sa mga produkto sa merkado. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakapagtapos na sa drug rehabilitation program ang nasa 80 drug surrenderers sa Las Piñas City. Ito ang balita ni Randy Forastero. Matapos makumpleto ang 12 linggong training ay nakapagtapos na ang nasa 80 drug surrenderers mula sa Las Piñas City noong Sabado ng umaga. Ito ang ikalawang batch ng mga nakapagtapos sa kanilang training program.
Kasabay ng graduation ay ang Harvest Festival kung saan maiuuwi o maibibenta ng mga drug surrenderers ang mga naging bunga ng kanilang mga itinanim. Plano naman ni Senator Villar na magamit ng mga graduates ang mga bakanting lupa upang gawing garden at magkakaroon din ng weekend farmers market upang doon maibenta ang kanilang produkto. So, anuhin namin na i-partner tong mga graduates namin for them to build vegetable garden para at least yung pagkain nila, masambot na nila, plus kung sumobra, maipagbili nila. And I'm intending to operate a weekend farmers market do sa aming mall sa Villar Sipag para may outlet sila ng kanilang produce. Plano rin ng senador na magkaroon ng drug rehabilitation sa lungsod ng Las Piñas. We're trying now to build a drug rehab center dito sa Las Piñas, which we hope we can finish by December. Oo, para dalawa, two-prone. Yung hindi masyadong grabe sa community-based rehab center, yung grabe dun sa drug rehab center na dapat. Ayon kay Jason Santa Ana, isang drug surrenderer, malaki ang maitutulong ng ganitong programa sa kanila. Pag nag-ano po yung mga barangay namin po na mag-ano nga ng mga bakanting lote, matatanim ko po kami. Para mayroon din po kami sariling ani, para magkaroon din kami ng buhay. Maganda po yung programa niya na ganito para makatulong sa amin lahat. Matatandaan na Marso nitong taon, mahigit 100 drug surrenderers ang nakapagtapos sa katulad ding training. At sa darating na Agosto ay planong magkaroon ng isa pang batch ng training para sa mga drug surrenderer. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Dalawang 2,772 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. MMDA sinuspindi muna ang mga biyahe ng ferry boat sa Pasig River dahil sa dami ng mga nakalutang na water lily. Fighting Senator Manny Pacquiao nasa Australia na para idepensa ang kanyang WBO welterweight kontra kay Jeff Ford sa July 2. PNP responders at AFP Cavaliers magtutuo sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasaktan sa magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Imus, Cavite at Bacolod City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang motorcycle rider na si Dante Pangatungan at angkas nitong si Christopher Yamal. Naaksidente ang sinasakyan nilang motorsiklo sa madilim na bahagi ng ginagawang Alihis Road sa Bacolod City noong Sabado ng madaling araw. Magkatuwang na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at rare volunteer responders ang mga galos ng dalawa. Ang UNTV Rescue na ang nagatid sa mga biktima sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Samantala, aksidente rin sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Cavite. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang siko at tuhod ang 21 anyos na si Clarissa Cube nang maaksidente sa motorsiklo sa Imos pasado 1:00 ng madaling araw noong Sabado. Ayon sa isang nakakita sa pangyayari, papaliko na sana si Clarissa sa Danghari Road mula sa Emilio Aguinaldo Highway nang biglang sumulpot ang isang van. Bigla na lang po gumanoon Dagtolin Dagtolin pa ganoon. Nagulat na sa kaya nasimplang siya. Tumanggi na magpadala sa ospital ang biktima matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Madadagdagan na simula bukas ang bilang ng mga bumabiyahing tren ng Light Rail Transit o LRT Line 1. Mas magiging maaga at hahabaan na rin ang operasyon nito tuwing weekends at holidays sa darating na buwan ng Hulyo. Ito ang balita ni Maki Libradilla.
Mas mapapabilis na ang waiting time at mapapaiksi na ang pila ng mga pasahero ng LRT Line 1 simula bukas. Ito ay dahil gagawin ng 544 ang train trips tuwing Lunes hanggang Biyernes mula sa kasalukuyang 494 trips. Ito ay karagdagang 50 biyahe ng mga tren araw-araw, kaya naman masaya ang mga regular na sumasakay sa LRT 1. Mas mapapabilis po yung biyahe natin tsaka hindi po madidisturbo yung mga may pasok po sa trabaho. Mas mainam po yun para po yung mga maaga pong papasok po, para makaaga po sila sa sa maagang pagpasok po nila. Mas maganda kasi yung mga nagtatrabaho ng mga 6, at least nakakakahit sa malayo, nakakasakay na ng LRT. Mas maganda ngayon hanggang 12 ng gabi. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, mas dadamihan nila ang biyahe simula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero o rush hour. Napapansin namin kasi pagka tuwing umaga, dito sa Roosevelt Station, marami nang nag-aantay ng yung iba alas 4, alas 4:15 nakapila na. So nag-decide kang management ng LRMC na agahan na lang ang umpisa ng biyahe. Kamakailan sinimulan na ang 1 billion peso program ng LRT1 para sa rehabilitasyon ng mga bagon at pag-aayos ng system reliability. 25 bagon na ang naisailalim sa restoration, kaya mas marami na ang mga tren na bumabiyahe ngayon. Bukod dito, magiging 4:30 AM hanggang 10:15 PM rin ang operasyon ng LRT1 tuwing weekends at holidays simula July 8. Mula sa 423 train trips kapag Sabado ay magiging 472 trips na ito. At mula 323 trips tuwing Linggo, magiging 350 train trips na ang LRT Line 1. Paliwanag ng LRMC, bunga ito ng privatization dahil mas mabilis silang nakakagawa ng solusyon di tulad sa MRT3 at LRT2 na pinangangasiwaan pa rin ng pamahalaan. Kung tatanungin ako, kasi ako 28 years na ako sa LRT. Nahahawakan ko na yung line to dati, naging advisor na ako ng MRT3. So nakikita ko, sa government kasi may process, unlike sa private. Kung anong kailangan, mabibili mo kaagad at may implement kaagad. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pansamantalang sinuspende ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang operasyon ng kanilang ferry boat system dahil sa dami ng mga nakalutang na water lily sa Ilog Pasig. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Sa drone shot na ito, makikita ang kapal ng water lily sa Ilog Pasig. Galing umano ang mga ito sa Laguna Lake at inaagos papuntang Manila Bay. Ngunit kapag high tide, bumabalik din ang mga water lily at naiipon sa Ilog Pasig. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, ito ang dahilan kung bakit ilang araw nang halos walang biyahe ang kanilang mga ferry boat. Madalas umanong bumabangga ang mga debris sa ilalim ng mga bangka dahil hindi nila nakikita ang tubig bunsod ng mga nakahambalang na water lily. Kapag nagkataon, baka malagay pa sa panganibang buhay ng mga pasahero. Tulad yan, medyo sa ilalim yan, mga matatatag. Kaya mga yan. Ang boat natin, fiberglass. Tapos ang epekto dyan, yung propeller, napakamalo sa maintenance. Ito yung modelo ng ferry boat na sinasakyan ng mga pasahero. Gawa lamang ito sa fiber, kaya kapag tinamaan ng matigas na bagay, maaari itong mabutas gaya ng mga piraso ng kahoy. Katunayan yan, itong propeller ng ferry boat na ito o yung LEC, ilang beses nang tinamaan ng mga debris, kaya nagkanda bungi-bungi na at nabasag na rin. Ayon naman sa MMDA, posibleng tumagal pa ang limitadong biyahe ng Pasig River Ferry Service kapag hindi naayos ang problemang ito. Pasensya po muna at talagang hindi kakayanin ng mga boat natin gawa nung sa water hyacinth na to. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasig City. Samantala, ipinapanawagan ng isang mambabata sa paggamit ng social media para mas mapalakas ng gobyerno ang awareness kontra HIV at AIDS. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Sa pinakabagong datos ng HIV AIDS and Art Registry of the Philippines o HARP na inilabas nito lang Abril, nasa 3,200 at 70 ang kaso na ng HIV AIDS ang naitala mula Enero ngayong taon. Karamihan sa mga ito ay mga lalaki at kabataan na nasa edad 15 hanggang 35 taong gulang.
Ayon rin sa datos, kung ikukumpara sa bilang noong mga nakaraang taon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga may AIDS at HIV. Para kay House Assistant Minority Leader Congressman Harlin Neal Abayon III, ito ay dahil kulang sa awareness ang mga kabataan sa kung papaano maiiwasan ang sakit na ito. Ipinapanawagan na mambabatas na gamitin ng gobyerno ang angkop na campaign materials at ang social media para sana sa mas epektibong pagpapalaganap ng mensahe sa mga kabataan. Everyone basically uses social media these days. So if they can relate to it, it's attractive in their eyes. Madali na for them na sila mismo yung mag-share ng campaign. So it can easily create yung mas mag-trending ba, kumbaga, yung awareness campaign. Dapat rin anya mas matrain ang mga teacher upang mabigyan sila ng sapat na kaalaman sa HIV/AIDS education and prevention. We're trying to create awareness campaign. So dapat yung mga teachers, kasi sila naman talaga nagtuturo, they're the ones in the school teaching the children. So mas dapat ipagandahin din yung modules na ginagamit nila na yun nga, nakaka-relate yung youth talaga with the risk of HIV transmission. Una nang sinabi na Department of Health o DOH na nakikipagtulungan na sila sa Department of Education para sa mas malawak na HIV at AIDS awareness. Ayon kay DOH Secretary Pauline Obial, kasama sa Comprehensive Prevention at Control Program ng DOH ang curriculum rin sa mga paaralan na nakatutok sa reproductive health education, partikular sa kahalagahan ng maagang HIV testing at counseling. Patuloy anya nakikipagpartner ang DOH sa simbahan at iba pang faith-based organizations para sa kanilang information at awareness-raising activities. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. 200 ka mga pulis gikan sa Calabarzon Region ang ipadala sa Marawi City aron motabang sa pagsangka sa Maute Group. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Isang send-off ceremony ang isinagawa sa Camp Vicente Lim sa Laguna kaninang umaga para sa 241 pulis na ipapadala sa Mindanao bukas. Ayon kay Calabarzon Police Director Police Chief Superintendent Mau Aplasca, 70 pulis mula sa Regional Public Safety Battalion ang unang ide-deploy sa Marawi City. Sakaling tumagal pa ng isang buwan ang bakbakan, ipapadala rin nila ang 171 pulis na mula naman sa Provincial Public Safety Company. While we have our own problems here in Calabarzon, I think we have a more serious problem in Marawi. The security situation in Marawi and the neighboring provinces is not improving. Sa inspeksyon sa tropa kanina, napansin ang kakulangan ng mga bala. Ngunit pangako ni Chief Superintendent Aplasca na kukumpletohin nila ang gamit ng mga pulis bago sila umalis. We need more equipment, particularly those who will be leaving tomorrow. So I have tasked the logistics officer to complete the basic load. We have until this afternoon to test all your firearms and other equipment. Umaasa ang mga opisyal ng Calabarzon PNP na magagampanan ng maayos ng troopers ang kanilang tungkulin at batid nilang buhay ang maaaring kapalit para maibalik ang kaayusan sa Marawi City. I want you to bring the banner of Calabarzon high. I want to see all of you in this formation again. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Sa laing balita, nagpatigayon og tactical level test ang pipila ka ahensya sa gobyerno sa Davao City alang sa pagahimuong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Padayon nga ginapangandaman sa pipila ka mga government agency ang paghahimuong nationwide earthquake drill. Sa unang higayon, ang Davao City ang napili isip ceremonial site maong gidali ang pagpangandam. Apil sa milambigit sa tactical level test ni atong Sabado ang Davao Central 911 ug ubang emergency responders. Actually, this is the final phase sa practice na to sa tactical level na kung saan ang mga participants na yung mga responders themselves bawat may senaryo kasi.
Tumong niini nga masukod ang abilidad sa mga grupo nga maghihiusa sa drill. Ginapakita nato ang teamwork among all response agencies. Kunya ang capability ng bawat isa, particularly ng mga major equipment natin, at saka yung management tool. Ang University of Mindanao ang mamahimong pilot site sa earthquake drill karong June 29. Kauban sa pagkahimuong senaryo sa Joint Capability Demonstration ang fire suppression ug high angle rescue, pati ang transportation of critical patients ug looting incidents sa nagkalain-laing lugar sa syudad. Aduna po'y pagkahimuong airlift senaryo ang Philippine Air Force para sa mga nangaangol ug kinahanglang dalhon sa ospital. Gilauman nga moapil sa earthquake drill si Defense Secretary Delfin Lorenzana, Undersecretary Ricardo Jalad sa NDRRMC ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Si Ma'am Inday Sara, kay sila man ang mag-press sa button kung yun ang signal na mag-start na ang drill citywide. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Nasa Brisbane, Australia na ang pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao upang itaya ang kanyang WBO welterweight crown laban sa Aussie boxer na si Jeff Horn sa July 2. Ito ang balita ni James Goss. Sinalubong si 11-time world champion Senator Manny Pacquiao kanyang mga taga-suporta sa pagdating niya sa Brisbane, Australia noong Sabado ng gabi. Kasama ni Pacman ang kanyang American trainer na si Freddie Roach at ang iba pang miyembro ng Team Pacquiao. Nakatakdang depensahan ng pambansang kamao ang kanyang WBO welterweight title laban kay Australian boxer Jeff Horn. Ayon sa boxer senator, naging maganda ang resulta ng kanilang training. Ibibigay din anya ang buong makakaya upang makapagpamalas ng magandang laban sa kanyang mga taga-suporta at sa mga manonood. I'm very excited for the fans to give a good show and to show my best in boxing in the ring and also to entertain them. I like that. That's I'm expecting to him to come inside and fight to the toe. Tiniyak naman ni Coach Freddie Roach na hindi minamaliit ng Pacquiao camp ang 29 anyos na si Horn. I never think this is an easy fight. This is a world title fight. I mean, the thing is, everything's on the line here. Everyone's going to show their best on this night. I mean, let's face it. I mean, this is a dream come true for anyone. So Horn, I'm sure he hasn't taken this lightly at all. And you know what? We haven't either. We never take a fight lightly ever. That's not the way Manny Pacquiao thinks. Ang Battle of Brisbane na isa sa pinakamalaking sporting events sa Australia ay gaganapin sa Suncorp Stadium sa July 2. James Goss, UNTV News and Rescue, Australia. Dinispatcha ng AFP Cavaliers at PNP responders ang kani-kanilang mga katunggali kahapon upang isaayos ang kanilang pagtutuos para sa titulo ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ganda nung cut ni Paolo and the spin. Kapwa hindi na pinoporma pa ng mga general at colonel ng AFP Cavaliers at PNP responders ang Judiciary Magis at DOJ Justice Boosters upang maipuwersa pa ang do-or-die game sa pagtatapos ng semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Pasig City Sports Center kahapon. Sa first game, Driving right. One-hander is good. Umpisa pa lang ay agad tinambakan ng PNP ang DOJ ng 10 puntos. Humabol ang DOJ sa pangunguna ni NBI Head Agent Ronald Aguto at natapyasan ng 3 puntos ang abante, 26-23 sa first quarter. Lalo pang niratrat na matinding opensa ng responders ang Justice Boosters at naitala ang 15-0 run mula sa umpisa hanggang sa kalahatian ng second quarter. Nagtapos ang first half, lamang ng 15 puntos ang PNP, 50-35. Pinilit na higpitan ng DOJ ang depensa sa second half, ngunit sadyang mabibilis at matitindi ang resistensya ng mga pulis at hindi na nila napigilan pa ang mga ito. Umakyat sa 18 ang abante ng responders sa third quarter, 70-52. Hindi sumuko ang DOJ at naibaba sa 6 ang lamang ng PNP sa last 3 minutes and 35 seconds ng fourth quarter. Ngunit agad bumuelta ang PNP at tinapos na ang kampanya ng DOJ sa liga sa final score 89-77.
Sabi ko lang sa kanila, laro na kami na sa team. Yun lang. Tsaka sabi ko sa kanila na 2 game to. So, isang game na isipin natin. Pero huwag natin ibigay yung game na ito. Sabi ko sa kanila, mag-focus kami sa game na to. Yun ang importante. I take credit sa PNP. Talagang pinagandaan nila kami. Saka, maganda ng game plan nila for us. So, nakita ko lang na medyo maganda naman yung laro namin. Talagang mas maganda rin pinakita ng PNP. Tinanghal na Best Player of the Game sina Police Superintendent Dexter Vitug na may 6 points, 7 rebounds, 3 steals at 1 block. At si Police Superintendent Anthony Padua na tumikada ng 24 points, 9 boards at 1 steal. At sa second game, Del Rosario. Wow, ganda naman. Full court defense. Ito agad ang isinalubong ng AFP Cavaliers sa kanilang sagupaan ng Judiciary Magis sa second game kahapon. Kung nagawang tambakan ng 13 puntos sa third quarter ng Magis ang Cavaliers sa una nilang bakbakan noong June 11, kahapon ay hindi na binigyan ng pagkakataon ng mga sundalo ang Magis na makahinga ng maayos sa tindi ng pressure na ginawa nilang pagbabantay. Kaya naman kontrolado ng Cavaliers ang ballgame na umabot pa sa 26 ang pinakamalaking abante. Tinuldukan ng AFP ang pagnanais ng off-season Clash of 3 champion Judiciary Magis na makahirit ng rubber match sa final score na 80-76. Yung unang talo namin, bali yung press break nila, yung pa rin na nakatalo sa amin. Medyo nagkakagulo sa pasahan, kaya medyo dumami na naman yung turnovers namin. Tinanghal na best players of the game sina Brigadier General Henner Del Rosario na tumikada ng 17 points, 3 rebounds at 2 steals. At si Colonel Kiram Graho na may 14 points, 4 boards at 3 steals. Dahil sa panalo, magtutuos ang AFP at PNP sa finals. Tingin ko ito yung grudge match na hinihintay talaga every time sa UNTV, PNP, AFP. Tingin ko may the best team win. Sa July 10 na ang inaabangang UNTV Cup Executive Face-Off Finals sa Smart Araneta Coliseum. 1 milyong pisong cash prize at tropeo ang makukuha ng champion at ₱250,000 naman ang mapupunta sa first runner-up. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang concert ang isinagawa ng bandang A Tribute to the Platters sa harap ng Filipino community sa Los Angeles, California. Ito ang balita ni Christy Rosasia. Maraming dekada man ang lumipas, buhay na buhay pa rin at hinahangaan ang mga kantang pinasikat ng The Oldies Group noong dekada 60 na The Platters. Mula sa awiting Only You, Only You, The Pretender, at Smoke Gets in Your Eyes. Kaya naman tinangkilik ng maraming The Platters fan, lalo na ng mga Pilipino, ang sinagawang concert tour ng bandang A Tribute to the Platters kamakailan lang sa Bellflower, California. Ayon sa lead singer ng grupo na si Elmer Armstrong at minsan na ring nakasama ang classic lineup ng The Platter na si Paul Robbie, maliban sa mga awiting ito, mayroon din silang mga original compositions na kasama sa lineup. We do a song to open the show called Why Do Fools Fall in Love, Frankie Lyman and the Teenagers. And then a little later in the show, we do Mary Wells' My Guy. Ngunit kung papipilian ng ibang miyembro ng grupo kung anong favorite The Platters song nila, But I think Only You is a very, very nice one. It was a big hit, and it's one of the most memorable tunes that the Platters recorded. The most requested one probably is Only You. Smoke Gets in Your Eyes is a favorite, and let's see, Twilight Time is one of their hits, but Great Pretender, that's pretty much the favorite of everybody. ang concert ng Tribute to Platters ay bilang bahagi ng kanilang US tour na sinimula noong June 10 at matatapos sa August 26. Christy Rosasia, UNTV News and Rescue, Bellflower, California.
Nahirang na monthly final winner para sa buwan ng Hunyo ng A Song of Praise Music Festival ang awiting Ikaw Panginoon na likha ng 2 overseas Filipino worker sa United Arab Emirates. Ito ang balita ni Mon Hocson. Sa madalas na pagkakataon, puna at pagwawasto ang nagiging komentaryo ng mga judges sa mga song entry sa A Song of Praise Music Festival. Subalit sa pagkakataong ito, iba ang naging pahayag ng mga hurado sa awiting Ikaw Panginoon na itinanghal na Song of the Month ngayong Hunyo. Inis na inis ako eh. Bakit? Kasi wala akong makitang mali. I like the glam rock feel of the song. So medyo para siyang daughtry, medyo ganun yung feel ng song. Gutsy yung lyrics. Well, nakakainis naman talaga kasi minsan you would wish na naisip mo to, no? Pero naisip mo na, so hindi na kita uunahan. So ginawa mo na to. So yun yung inis namin eh. Siguro yun eh, doon ang gagaling. I really like the melody and I like the chorus only because may repetitive, yung binigyan mo ng diin yung, kasi diba there are many ways, pwede mo namang sabing, Panginoon, gusto ko yung ikaw, Panginoon, ikaw ang aking kailangan. I think you just gave more emphasis that you really need the Lord. Kasalukuyang nagtatrabaho sa United Arab Emirates ang 2 kompositor nito na sina Jonathan Bobis at Jocelyn Canlas. Salamat sa Diyos. Grabe, unang-una sa lahat, salamat po sa Diyos. We are really grateful. Speechless po. Wala po akong masabi. Salamat po. Salamat, Asok. Hindi naman makapaniwala ang singer na si Angelo Miguel sa pagkapanalo ng kanyang inawit. Hindi ko pa rin ine-expect na mananalo kasi maganda rin yung song nung 2 entry. So hindi naman sila mananalo pag ng weekly kung hindi maganda. So naging panatag lang yung loob ko nung tinawag na yung pangalan saka yung song nung kanta. So maraming salamat kay Jonathan and kay Jocelyn. So maraming salamat sa opportunity nito na tanggap ko. First time ni Angelo na maging interpreter sa isang songwriting competition. Kinalo ng awiting Ikaw Panginoon sa monthly finals ang Alay Ko Sa Iyo ni Rogelio de la Cruz Jr. ng Antipolo. At ang awiting Alipin Walang Kabuluhan ni Bernadette Ann Pestañas ng Bulacan. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Caloocan City. At yan ang ating balita sa sports at entertainment na yung gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Joyce. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.